Hi everyone, Jason Loayon here at sa video ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa sum of the exterior angles of a polygon. At para madali nating maintindihan kung ano nga ba itong exterior angles of a polygon, ay gagamit tayo ng GeoGebra para sa visualization or illustration nitong exterior angle ng polygon. Nandito ako ngayon sa GeoGebra at kung makikita nyo, meron tayong dalawang uri ng polygon, which are the regular polygon and non-regular polygon. And by the way, baka mapansin nyo na bakit triangle lagi yung nasa example. Kasi mas madaling i-visualize kapag ka triangle kasi less yung number of sides, less yung number of angles. Pwede rin naman tayong gumamit kahit quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, and any other polygon. Pero for this time, para mas madali at mas makita natin yung mga values, triangle na lang muna. Okay, so base dito sa illustration, merong tatlong sides ang triangle. Mula sa side A hanggang side B, kapag in-extend natin ng bahagya, makakapag-create tayo ng angle na nasa labas. Ang tawag sa angle na yan ay exterior angle. Ganon din sa side na to. Sa side BC, pag in-extend pa natin ng bahagya dito sa labas, makakapag-create ulit tayo ng angle na nasa labas at ang tawag dyan ay exterior angle. Ganon din dito sa side CA, pag nag-extend tayo ng segment, makakapag-create ulit tayo ng another exterior angle. The same is true with the non-regular polygon. Same concept lang yan. Pag nag-extend tayo ng side, makakapag-create tayo ng exterior angle or angles na nasa labas. Kaya tinatawag na exterior angle. At ano yung dapat nating maintindihan patungkol sa exterior angle? Ang sabi dito, for any polygon, the sum of the exterior angles, one at each vertex, is always 360 degrees. Tandaan nyo palagi yan kasi that is true all the time. Regardless kung anong polygon yan, regardless kung ilang number of sides, regardless kung regular or non-regular polygon, yung sum ng exterior angle ay palaging 360 degrees. Sige, subukan nga nating galawin or i-manipulate tong illustration natin. So yung exterior angles are yung angles na kulay pula. Pagka ginalaw natin tong vertex na to, makikita nyo na mag-iiba yung measurement ng exterior angle. Siyempre, medyo magwa-widen yung opening ng angle, sometimes naman nagna-narrow, kaya nagbabago yung value at nandito yung real-time computation niya. Eto, tignan nyo tong real-time computation, pagka change natin, regardless kung saang direction, regardless kung gaano kalaki yung exterior and interior angle, yung sum nila ay palaging equal sa 360 degrees. So, kahit anong mangyari, laging 360 degrees yan. Kapag hindi 360 degrees, that means hindi polygon yung illustration. Kasi maybe may opening na makikita doon. Pero dito kasi polygon naman tong illustration natin, kaya palaging 360 degrees yan. For example, at this position, 90.01 degrees yung exterior angle niya. Dito naman ay 121.17 degrees at dito naman sa isa ay 148.81 degrees. Pag pinagsama-sama silang tatlo, the result is 360 degrees. Same is true with the regular polygon, lalo na si regular kasi hindi magbabago yung exterior angle niya no matter what we do. Kahit palakihin natin, kahit paliitin natin, palaging equal sa 120 kung triangle ang given. Pero kung ibang polygon, meron din siyang ibang measurement. Pero regardless kung ano man yung measurement ng exterior angle dahil sa iba-iba naman sila ng number of sides, the sum of the exterior angle ay palaging 360 degrees no matter what. Okay? So, ano naman ngayon kung nalaman natin na yung sum ng exterior angle ng polygon ay palaging equal sa 360 degrees. Marami kasing problems sa totoong buhay na pupwedeng ma-solve gamit yung property ng polygon na ito. So pag-aralan natin, balik tayo sa presentation. Alright, so dito tayo sa presentation at i-apply natin sa totoong buhay or sa problem ng buhay yung property na natutunan natin mula sa sum of the exterior angles of a polygon. So first situation,
If you know the measure of one exterior angle of a regular polygon, you can use the fact that the sum of the exterior angles of any polygon is 360 degrees to determine the number of sides, which is n. So, etong situation na to ay applicable lang to sa regular polygon na kapag alam daw natin yung measure ng isa sa mga exterior angle ng regular polygon, mako-compute natin or mahahanap natin kung ilan yung number of sides ng polygon. Halimbawa, determine the number of sides of a regular polygon if each exterior angle is 40 degrees. Hindi natin alam kung ilan yung sides nitong polygon na to, pero alam natin na yung exterior angle niya ay 40 degrees. Solution: given that the exterior angle is 40 degrees, hahanapin natin yung number of sides which is represented by the variable n. So n is equal to the sum of the exterior angle na alam naman nating 360 degrees sa kahit na anong polygon, divide lang natin siya by the given measure ng exterior angle. So ayan na. Then substitute natin yung information. Sum of the exterior angles is always 360 degrees kahit anong uri ng polygon yan. Divide natin by the given exterior angle in our problem is 40 degrees. So this is 40 degrees. Substitution lang yan. And then if we are going to divide 360 degrees by 40 degrees, the result is 9. And therefore, the polygon has 9 sides. Okay? So another situation na po pwede nating i-apply ang sum of the exterior angle. Etong situation na to, in a regular polygon, all exterior angles are equal. Nasabi ko na rin yan kanina na ang regular polygon, lahat ng interior angles ay equal. Ganon din, lahat ng exterior angles are equal. If you know the number of sides, you can find the measure of each exterior angle using the sum of exterior angles. So pagkaalam natin yung number of sides ng polygon, mahahanap din natin yung measurement ng bawat exterior angle kung kung ang polygon ay regular polygon. Again, applicable lang tong situation na to sa regular polygon. So problem na naman tayo, what is the measure of each exterior angle of a regular octagon? So ano nga ba itong octagon? Itong octagon ay polygon na merong 8 sides. So aalamin natin ngayon kung ano ang measurement ng exterior angle niya. Solution: n is equal to 8 kasi nga yung given natin ay octagon. And the exterior angle is unknown. Yun yung dapat nating hanapin gamit yung katotohanang na-discover natin kanina that the sum of the exterior angles of any polygon is always equal to 360 degrees. So, ito na yung hahanapin natin. Each exterior angle of the octagon is equal to sum of the exterior angles na alam na natin kung ano yung value niyan divided by the number of sides ng given polygon, which is 8 at this problem. So this is equal to, ano nga ulit yung sum ng exterior angle? 360 degrees. Kailangan pa bang i-memorize yan? Divided by the number of sides of the given polygon in our problem is 8. And that is equal to 45 degrees because when you divide 360 degrees by 8, the result is 45 degrees. And therefore, each exterior angle of an octagon measures 45 degrees. O diba? Madali lang naman eh. O mahahanap natin yung measure ng exterior angle kapag alam natin yung number of sides. Gamit ang katotohanan na yung sum of the exterior angles of any polygon ay palaging 360 degrees. Okay, next situation na po pwede nating i-apply yung sum ng exterior angles ng polygon. Narito. When constructing or analyzing a polygon, you can verify the shape by checking if the sum of the exterior angles equals 360 degrees. This is a quick way to ensure that the angles are correctly measured and the shape is properly closed. Sometimes kasi kung gagawa tayo ng polygon, minsan nagdududa tayo kung tama ba yung ginawa kong polygon, tama ba yung pagkaka-shape niya, na-closed ko nga ba,
O baka kung halimbawa magko-construct tayo sa bahay, gusto nating gumawa ng mga design na mga polygon, kailangan alam natin paano i-verify kung tama ba yung measurement, kung tama ba yung polygon na ginawa doon sa bahay natin. Okay, subukan nga natin i-apply gamit yung problem. Verify whether the polygon is correctly shaped if its exterior angles measure 50, 60, 70, 80, 100 degrees. So dito hindi natin alam kung anong polygon, pero obviously limang exterior angles, that means pentagon siya. Pero hindi natin alam kung tama ba yung pagkakagawa ng pentagon kasi iba-iba yung exterior angles niya. Paano natin masasabi kung tama? Bagaman hindi regular yung polygon, pero pwede pa rin naman siyang maging polygon. Hindi nga lang regular. Paano natin masasabi na tama yung pagkakakonstruct ng polygon? Kailangan mapatunayan natin that the sum of the exterior angles ng polygon sa problem na to ay mag-i-equal sa 360 degrees. So solution, sum of the exterior angles is equal to, from the given problem, we have 50 degrees plus 60 degrees plus 70 degrees plus 80 degrees plus 100 degrees. Kapag pinagsama-sama natin lahat ng exterior angles na to na ibinigay sa problem, pag nag-equal sila sa 360 degrees, then tama yung pagkakakonstruct ng polygon. Irregular nga lang kasi iba-iba sila ng measurement. So 50 plus 60 plus 70 plus 80 plus 100, and that gives us 360 degrees. Therefore, masasabi natin na yung polygon dito sa problem natin ay correctly shaped or properly constructed. Walang mali. Irregular nga lang yung shape niya. Irregular yung pagiging pentagon niya. Okay, dumako naman tayo sa next possible situation kung saan natin mai-apply yung concept ng ating lesson. So the relationship between exterior and interior angles, they are supplementary, can help solve various geometric problems, especially those involving polygons with known angle measures. Pag sinabi natin na supplementary yung dalawang angles, pag pinagsama natin sila, yung result ay palaging 180 degrees. Ibig sabihin, kung alam natin yung interior angle, alam din natin or malalaman din natin yung exterior angle. Kung alam naman natin vice versa yung exterior angle, malalaman din natin anong measurement ng interior angle. Subukan nating i-apply sa problem. Given a regular hexagon, find the measure of its interior angles. So regular hexagon yung given natin dito at ang ipinapahanap ay yung measure ng interior angles. Although po pwede naman natin tong i-solve directly gamit yung formula sa naunang video na i-discuss ko sa inyo, pero we can also solve this situation or this problem using the fact that the sum of the exterior angles of any polygon is always equal to 360 degrees. Sige, subukan natin. For solution, n is equal to 6 kasi hexagon yung given natin, and the measure of each interior angle ng hexagon ay unknown. Yun yung kailangan nating hanapin dito sa problem na to. So step number 1. Exterior angle is equal to sum of the exterior angles divided by the number of sides. Okay, and since alam naman natin kung ano ang sum of the exterior angles, that is always 360 degrees, divide lang natin siya sa number of sides ng n, kasi nga regular hexagon yung given natin dito, and so 360 degrees divided by 6 is equal to 60 degrees. Ayan na, alam na natin na ang exterior angle ng regular hexagon ay 60 degrees, pero hindi yan yung tanong sa problem. Yung tanong sa problem ay find the measure of its interior angles. Interior tayo. Ang alam natin, exterior angle na mula sa solution natin sa step number 1, 60 degrees. Ngayon, ang hinahanap ay interior, so proceed tayo sa step number 2. Interior angle is equal to 180 degrees minus exterior angle. Bakit nga pala tayo naglagay ng 180 degrees? Baka sabihin nyo, saan galing yung 180 degrees na yan? Galing yan doon sa sinabi nilang supplementary yung interior angle at exterior angle na katabi niya. Kaya, since alam naman natin kung ano ang measure ng exterior angle,
ima-minus lang natin yan doon sa sum nila na 180 degrees. So 180 degrees minus exterior angle, that is equal to 120 degrees. Kasi yung na-compute nating exterior angle dito sa step number 1 ay 60 degrees. So 180 degrees minus 60 degrees is equal to 120 degrees. And therefore, the interior angle of a regular hexagon measures 120 degrees. You can verify the answer using the formula na itinuro ko sa inyo from the previous video. Kung gusto nyong i-direct yung pag-solve ng problem na to na para mahanap ka agad yung interior angles ng regular hexagon. And another situation na po pwedeng magamit din sa totoong buhay. Ito, I think this is the last example. In navigational problems, lalo na yung mga gustong magmarine, turning angles, exterior angles are often used to describe the path taken. Surveyors use the concept to ensure accurate land measurement. Pati yung mga surveyors ng lupa, kung tama ba yung pagkakasukat, tama ba yung markings ng mga boundary ng lupa na pag-aari ng mga tao. So, ginagamit nila yung concept ng exterior angles para malaman kung tama ba yung pagkakasukat. Sige nga, subukan nating bigyan ng problems yung surveyor. So problem number 1. A surveyor walks around a plot of land and makes turns of 90 degrees, 110 degrees, 70 degrees, and 90 degrees. Is the plot correctly measured? Paano nga ba masasabi ni surveyor na yung plot or yung area, yung lupa, yung lote ay tama yung pagkakasukat? Naglakad-lakad lang naman siya doon at mineasure niya yung bawat turn niya or yung bawat ikot niya mula doon sa mga boundary, doon sa mga merong mga nakalagay na parang sementong bilog, yung muhon tawag nila. So, nung umikot siya doon, nakita niya na yung exterior angle ng pag-ikot ay 90 degrees, 110 degrees, 70 degrees, 90 degrees. Ang tanong, is the plot correctly measured? Tama ba yung pagkakasukat ng plot na sinurvey niya? Okay, solution. Sum of the exterior angles is equal to, dapat itong exterior angles na measure niya, 90 degrees plus 110 degrees plus 70 degrees plus 90 degrees. Dapat mag-equal yan sa 360 degrees. Okay, tulungan nyo akong mag-add. So this is 90 plus 110 is 200 plus 70 is 270 plus 90 is 360 degrees. So the plot is correctly measured. Tama yung pagkakasukat. Kaya kayo, kung meron kayong lupa o lupain at merong mga markings kung nasaan yung mga boundary, subukan nyo ring gamitin yung property ng exterior angle para malaman nyo kung tama ba yung pagkakasukat or tama ba yung pagkakalagay ng mga boundaries ng lupain nyo. Pagka hindi nag-equal sa 360 degrees, yung measure ng exterior angle after nyong sukatin, gamit yung kung anumang measuring device na gagamitin nyo, pag hindi nag-equal sa 360 degrees, may mali sa mga boundaries ng lupain nyo. Okay, I think that's enough. Marami naman na tayong examples at sana makatulong sa inyo. At bago tayo magtapos ay gusto kong sabihin sa inyo na don't forget to like and share this video to all grade 7 students you know. Kasi bago na yung curriculum natin ngayong pasukan 2024-2025 which is the Matatag curriculum at ito yung mga unang lesson sa first quarter. Kaya sharing is caring, i-share nyo sa mga kakilala nyong grade 7 students. And that's all for today and have a nice day.